Matapos ang produktibong pagbisita ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Indonesia, dumating kaninang hapon sa bansang Singapore ang delegasyon ng Pangulo. Sa unang araw ng Pangulo sa nasabing bansa, humarap ito sa Filipino community sa Singapore bilang siyang unang aktibidad ng Pangulo doon. Bandang 6:00 ngayong gabi nang nakipagpulong ang Pangulo sa mga kababayan natin sa Cultural Center Auditorium. Tinatayang nasa 200,000 mga Pinoy ang naninirahan at nagtatrabaho sa Singapore. Professionals at skilled workers ang 60% dito. Tinitingnang nasa 84,000 dito ang mga domestic workers. Ang bilang ng foreign workers sa Singapore ay nasa 1.2 million. So ang butal na 2 million, yun yung actually bilang ng Filipinos doon. Out of that number, nasa 84,000 ang domestic workers natin. Ayon naman kay Migrant Workers Secretary Sosan Tuts Ople, nagpahayag ng intensyon ang Ministry of Health ng Singapore na kumuha ng mga Filipino health worker doon. Bagamat hindi pa pinalang pag-uusap at wala pang nalalagdaang kasunduan hinggil dito, binigyang diin ang kalihim na kung sakaling matutuloy ang pagpapadala ng Pinoy health workers sa Singapore, ito ay gagawin sa pamamagitan ng government-to-government arrangement. Bukod dito, masaya ding ibinahagi ni Ople ang paghahanap ng Facebook Singapore ng mga Filipino workers dahil na din sa taglay na galing ng ating mga IT professionals. On the third point, there are ongoing talks between the Department of Migrant Workers and the Ministry of Health of Singapore because the MOH has reached out to us and has expressed their desire to explore ways of recruiting or hiring more of our health workers for employment in Singapore. Magkakaroon naman ng hiwalay na pag-uusap ang Pangulong Marcos at si Singapore President Halima Yacob at Prime Minister Lee Hsien Loong upang talakayin ang bilateral relations ng dalawang bansa. Mismo ang dalawang Pangulo ng bansa ang sasaksi sa mga kasunduan na isasagawa sa pagitan ng Singapore at Pilipinas. Ilan sa mga ito ang counter-terrorism at data privacy. Jinky Baticados, IBC News.